Naku, hindi na po na itago ni Senator Dante Marcoleta ang kanyang pagkainis at galit dito po sa ilang mga broadcaster at maging mga vlogger na kung saan ay pumupuna sa unang araw ng pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee na kanyang pinamumunuan. At dito ho, bagamat hindi ho pinapangalanan ni Senator Marcoleta, isa po sa kanyang tinutumbok dito ay ito pong si Karen Davila na kung saan talagang ito ho sabi po ni Senator Marcoleta tangang broadcaster ito at kaya yung mga nagpapa-interview raw rito magpa-interview kayo sa tanga. Yun ho. At kasi ilan ho sa mga binabanggit ho nitong si Karen Davila, 'di ba, yung kanyang pagkasopresa na bakit nanalo. Kasi nung una, nung kampanya ng eleksyon, naku, hindi mananalo yan. Kasi kung pagbabasihan mo nga naman yung survey, talagang mahihirapan, malabong manalo. Pero hindi lang naman si Senator Marcoleta. Yung mga kumakandidatong senador, ang nanalo, di ba? At nawala sa survey, di ba? Marcoleta, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, yung mga wala po sa top 12, Magic 12 na tinatawag. Yun ho. Ito, panoorin po natin, talagang nanggigigil. Ito po si Senator Marcoleta, dito po kay Karen Davila. Bagamat hindi niya pinapangalanan, pero ito, babaeng broadcaster, talagang ito naman, talagang nasaswak na po ito, no? Tumutugon na po ito sa broadcaster. At sa iba pa ho na pumupuna. Kasi pinangungunahan daw yung kanyang investigasyon na kung saan, agad na hinuhusgahan. Ito, panoorin nyo muna itong pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Tingko na sila, mga ganyang puri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayong mag-isip. Pati vlogger, Sen, marami din ganyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Opo. Okay. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Mayroon po yung paglalarawan yan, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa korte, sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya ka? Saan ka naman nakakita ang mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag din na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukotin nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo, kaya hindi ko kayo papatusin. Kaya alam mo, hindi ako nagpapa-interview sa mga yan. Sabagay, yung babae na yun, ng broadcaster, hindi ako interviewin nun kahit anong mangyari. Sa nervyos niya siguro. yun ang tingin nyo, Sen. Kahit anong mangyari talagang hindi siya magtatangka na... Sinubukan ko nang magparating sa kanya na... Pakisabi mo nga sa kanya, ako na interviewin naman niya ako. Yan. Kasi ang nakausap ko, isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Okay. Matalik na kaibigan kasi yung sasabihin ko na ang totoo, sangayon doon sa kaibigan ko, tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan. Kasi magkaibigan sila. Opo. Kaya sabi niya, peanut yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako, mapagbigyan. Sige. Try mo nga ako. Pangiti-ngiti ako Ako pagdating sa akin. Tama ka kung ayaw na yan ang sinasabi ko sa'yo. Yung mga yan, may mga sakit. May mga sakit yan. Ano po sakit? Gusto lang tanungin yung gusto nilang tanungin. Ayun. Kaya paikot-ikot lang sila sa isang subject matter. Na akala nila nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Hindi kagaya natin. Kung ano yung tama, yung nag-discuss natin. Siyempre po naman. Diba? Wala tayong kikilingan. At yung taong bayan, taga-subaybay natin, magsasabing, tama, mali, di ba? Hindi kasi natin kinukupo yung kaalaman sa di ba? Isip-isipin mong mulat-mula pa Bakit nanalo yan? Nakakita ka ba naman ganyan? Broadcaster ba yun? Parang, anyway. Hindi kasi ganyan, sabi naman nung kausap. Hindi nga
2.8 million lang sila eh. Ganun. Bakit ba pinipilit niya yung kanyang gustong mangyari? Para panatilihin niya sa kanyang sarili na si ang tama, na sa kanyang panukat, hindi ako mananalo. Nakalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. Tingnan mo nangyari ngayon. Yun na nga. Nagmukha siyang tanga ngayon, hindi ba? Totoo po. Minsan, pwede ko nasabihin sa kanila ngayon lahat. Minsan kasi naman yung pagkakamali, madali naman tanggapin eh. At ngayon, yung mga ini-interview niya, ngayon, bahala sila. Magpa-interview kayo sa tanga. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Yan po, yung pong napanood at talagang naiinis po eh. At iritado ito pong si Senator Marcoleta. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. So, yun po, at siyempre, ang kanyang tinutukoy, hindi niya pinapangalanan, pero yun nga po, si Karen Davila po ito. Kasi base po sa mga, kung titignan ho natin yung kasaysayan ng kanyang mga pahayag, talagang hindi makapanipaniwala ito pong si Karen Davila na mananalo ito pong si Senator Marcoleta. At maring siguro sa ating mga viewers, alam nyo ho, ang isa po sa pinaghuhugutan dito, marahil, ng binabagit ho ni Karen Davila. Kasi ito pong si Senator Marcoleta, nung siya ay kongresista, ay isa po ito sa mga mababatas na hindi po nagbigay ng prangkisa sa ABS-CBN at tuluyan ng nagsara ang nasabing network na kung saan ay nandun po si Karen Davila. So, yan po ang kasaysayan, history ho dyan. Kaya't ganon. So, pero ngayon, sabi ho niya, sabi ni Senator Marcoleta, ngayon, so mali siya. Dahil siya nanalo ho, itong si Senator Marcoleta, at sa ngayon, ay kanyang patutunayan sa isinasagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Nung umpisa pa lang ho, nung una, wag ho agad na husgahan, na sabihin na parang walang mangyari, selective, o pinipili. Sabi ho ni Senator Marcoleta, isilang, inilalatag pa lahat ng mga isyo, tsaka, di ba, siguro pang mga nakailan na ho, na mga pagdinig, tsaka natin husgahan, di po ba? Ako rin, tinitignan ko rin ng mabuti, tayo nagmamasid, kung saan patutungo ito hong mga ginagawang pagdinig, at next week ho, magkakaroon po ulit ng ikalawang pagdinig itong Senate Blue Ribbon Committee. Tayo pong lahat ay magbantay. Tingnan ho natin kung saan patutungo at sana meron pong makulong ho rito na mga opisyal ng gobyerno, politiko, kontraktor na sinasabing nakinabang sa maanumalyang flood control project. Yun po ang pinakamimithi natin. Bakit po? Ito po kasi ang magsisilbing leksyon para po sa lahat na kumakamkam ho sa pera ng taong bayan. Kasi madalas nga ho natin na marinig sa gobyerno, nako, kapos ang pera, kulang ang pera, walang pondo, kaya nangungutang ho tayo, mga kababayan, para mapunan ang pangangailangan ng mga kababayan natin, yung mga serbisyo na dapat ibigay sa tao. Nangungutang ho. Pero umuutang, magkakaroon ng mga proyekto, pero ibinubulsa ng ilang mga ganid na politiko at mga tiwaling opisyal ng ating gobyerno. Di po ba? Okay, so yun lang ho. At napag-usapan natin itong naging pahayag ni Senator Marcoleta. So abangan ho natin, meron na rin ho mga babala ang Senado at maging ito pong si Senate President Chis Escudero sa mga kontraktor at iba pang mga resource person na inimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee na kapag kayo ay hindi sumipot sa pagdinig ay ipapa-aresto kayo. Kasi ang tipirma ng warrant of arrest ay ang Senate President.